YouTube changed and saved my life. Ako po si Marian at panganay po ako sa 17 magkakapatid na anak ng magulang ko. If you're new here in our channel, I hope meron po kayong matutunan, and I upload videos or contents na nakakatulong din sa akin para mag-share ng aking mga kaalaman galing sa aking mga mentors at mga karanasan sa buhay. And I want to talk about how YouTube changed my life with only 400 plus subscribers. Opo, tama po yung narinig ninyo. As of this recording, August 2025, I only have 400 plus subscribers. And sinubukan ko pong mag-launch ng video channel actually during the pandemic, 2020 pa po. Dahil mayroon akong kaibigan na namatay dahil sa AIDS. And then, yung kanyang partner or boyfriend ay PLHIV. Ang tawag doon ay person living with HIV. And he's been living for almost 8 years. Ganun ko po sinimulan yung aking YouTube channel as an advocacy channel. And then, nagkaroon po ako ng pauses in between. Naging busy sa mga trabaho. At the moment, nagkaroon ako ulit ng lakas ng loob at inspirasyon na ipagpatuloy yung aking channel. So, bakit nga ba natagalan at saka bakit ako nagpatuloy? So, if you were able to watch my previous video and if you've read the description of my YouTube channel, nabanggit ko po dyan na ako po ay isang theater actor, professional theater actor, and then on the side, isa rin po akong corporate employee. I am working as a trainer and a coach at the same time as a training manager sa isang corporate company. Ito po ay permanent work from home. So if I don't have any acting jobs, ako po ay nakafocus sa aking trabaho as a corporate employee. So I teach employees, ang mga learners po dun or students ay mga employees. Combination po yon ng mga experienced and non-experienced employees. Now along the way, I thought of creating the video or videos because I want to share my skills and my talents, because I have realized and I have learned na ang talento at kakayanan natin ay hindi ibinigay sa atin ng Diyos para itago at para suluhin. I've learned and I realized na ito po ay dapat na ibinabahagi natin sa iba. So, kung sino man po yung makaka-relate sa aking kwento at sinishare, edi mas mainam, at least meron kayong, kumbaga, kukunan na, pupulutin na aral. Kung hindi naman, wala rin problema. May bawat channel or bawat platform para sa iba't ibang tao. So maybe ako yung tamang tao para sa'yo, para ma-inspire ka, tulungan ka, or maybe hindi ako yung tamang tao para sa'yo. So kung panoorin mo, maraming salamat. Now, what are the lessons or realization that I have acquired through creating videos on YouTube? Number 1, binibigyan niya ng kabuluhan ang buhay ko. Nagkaroon ako kasi ng existential crisis, asking myself kung bakit andito pa ako sa mundo. So prior to creating this video, sinulat ko na naka-outline. Sabi ko dito, nagkaroon ako ng existential crisis. Totoo po yan. Because last year, namatay magkasunod yung nanay at tatay ko, and then 2 years ago, namatay ang lola ko. Years before, namatay yung 2 kong kapatid. And then, nakulong yung iba kong kapatid. Again, ako po ay panganay sa 17 anak ng magulang ko. No? So, 16 sa isang nanay at isang tatay, plus isang half-brother. Lahat po yun ay nabuhay. And then, yung nanay ko, in between, nagkaroon siya ng abortion. So, if I'm not mistaken, nagkaroon siya ng 4 o 5 abortion. Isang nanay at isang tatay lang po yun. And then, so, galing ako sa mahirap na family, as in hampas lupa talaga. Sobrang hirap ng buhay, wala kang makain, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambaon mo sa school. As in, yung mga kapatid mo, nakikita mo umiiyak, na nagugutom, and all that. So, just to give you a glimpse or an overview, ganun kahirap yung sistema ng buhay. Wala kang sariling tsinelas, sariling panty, sariling bra, ultimo deodorant, wala ka. Naalala ko, nung elementary ako, nangangamoy talaga ako. Kasi walang nagturo din sa akin tungkol sa hygiene at kalinisan. Kaya ako nangarap, sabi ko, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Ang una ko munang pinangarap, makatapos ng elementary.
grade school. And then nung natapos ko na siya, sabi ko, I told myself, I wanna finish high school. And then I finished high school. Then I told myself, I wanna go to college. Nakapag-college po ako through scholarship. Yes po, iska din po ako, scholar po ako ng bayan ng Binyan, Laguna. At sa lahat po ng mga taxpayers between 2003, 3, 4, 5, 6, 2004, 5, 6, 7. From 2004 hanggang 2007, maraming salamat po sa inyo. Kasi technically speaking, kayo po yung nakapagpaaral sa akin dahil 100% scholar po ako noon, ganun din sa mga kabatchmates ko. So yan ay programa ng gobyerno ng Binyan, Laguna, galing sa buwis na binabayaran ng mga tao. And then nakatapos ako ng college. Lahat po yan ay tinapos ko with flying colors. Buong pagpapakumbaba kong sinashare sa inyo, mula elementary, high school hanggang college, ako po ay honor student. At yan po ay sinikap kong makamit kasi ang mindset ko rin noon, pagka inayos ko yung pag-aaral ko, natuto akong mahusay, ay merong naghihintay sa akin ng magandang kinabukasan. Okay. So meron akong kinreate na bagong video dyan kasi kanya-kanya tayo ng path na pinili. Okay? Maybe ang nakakapanood po ng video ay hindi po nakatapos ng college, okay ka lang dyan, walang problema. Kung ikaw man ay undergraduate ng high school or graduate ng high school, walang problema. Diyos ko, ang dami kong tropa, ang dami kong barkada na pinili nila na hindi magtapos ng high school or hindi magtapos ng kolehiyo, but they are in a good place, in a better place right now. As in, maalwan, matagumpay yung kanilang pamumuhay. At yung iba po doon ay naging negosyante. Ayan. So, iba-iba yung tatahakin natin na daan. And then, after college, so nagkaroon ako ng work sa arts and entertainment. Medyo mababa yung sahod. Naging PA po ako, production assistant. Ang aking on-the-job training ay sa mga sumusunod. Sa Philippine Star, nag-OJT po ako dyan, intern. Nag-intern din ako sa IBC 13. Tatlo kasi yan. Ang kurso ko nung college ay Bachelor of Arts in Communication Arts. Tatlo ang required OJT sa amin noon. Traditional media pa po nito ha. Wala pang cellphone, hindi pa social media. So sa Communication Arts, tatlo ang required na apprenticeship. Dapat mag-apprentice ka sa radyo, TV, at print. Pwedeng dyaryo o kaya naman magazine. Nung time na yon, when I was 18 years old, I became one of the youngest DJ in the 1st District of Laguna. May radio station doon na small lang siya, maliit lang, pero hindi na siya existing ngayon eh. May pumalit na local radio station. Hindi na yung radio station na pinagtrabahuhan ko. So, na-exempt po ako doon sa pag-OJT ko noon sa radio. I have to admit, nung mga panahon na yon, pangarap ko din po. Teenager pa lang ako nito ha, na makapag-internship sa malalaking broadcasting company like ABS-CBN, like GMA7, pero napakahirap makapasok. Sa totoo lang po, I tried na magpasa ng resume, pero hindi ako nakapasok. Hindi. Sobra kasi wala rin naman akong kakilala, walang koneksyon, walang backer. And let's admit na makakatulong talaga kapag may mga ganoong tutulong sa'yo. Pero hindi ako nagalit sa tadhana kasi maganda yung napuntahan ko sa ngayon. Yung mga pagsubok ko noon, tinulungan ako kung bakit ko narating yung maganda kong kinaroroonan ngayon. So fast forward, habang ako po ay nakagraduate na. So fast forward, habang ako po ay nagwo-work sa teatro as a professional actor, as a production assistant, ako po ay nagtrabaho sa BPO company, sa call center company. Nung time na yan, Diyos ko, kapatid, napakahirap pang makapasok. So, ginajuggle ko yung panahon ko niya. Nasa theater po ako, at the same time, nasa BPO or sa corporate employee, nagse-selling pa ako niyan. Yung mga tipong magbebenta ka ng mga Avon products, Boardwalk products, Natasha products, Mary Kay products, lahat magagandang products. So, pinagsasabay-sabay ko siya. Kasi nga po, nung time na yan, technically, breadwinner na po ako. So, fast forward na, ang dami na-accomplish ko na siya. During my stint in the corporate industry, mahigit 18 years po ako nasa BPO. Nag-start po ako sa ilalim bilang agent, executive, and then naging subject matter expert,
naging team leader or team manager, naging trainer, and then training manager at saka curriculum developer. Fast forward, yung isang company ko na pinag-alisan ko bago ako mag-retire as a BPO employee, 10 years po ako sa kanila. At yun po ay nagpapadala ng mga employees, specifically mga trainers or coaches sa Amerika. Yes, you heard that right, Estados Unidos po. Yung company na yun ay naging susi para ako ay magkaroon ng US visa. B1, B2 po yun, magkikreate ako ng video paano ako nagkaroon ng US visa. And mind you kapatid, unang apply ko pa lang doon, approve po ako agad. Unang apply ko pa lang, 10 years na po agad yung ibinigay sa akin ng embahada. At existing po, active po yung aking US visa. So, who would have thought na yung isang kagaya ko na first time ko magta-travel outside the country, outside the Philippines, US pa. Tapos, nabigyan ako ng visa na 10 years ang validity. Yung mga kasabayan ko noon, hindi po naging kagaya ng kapalaran ko. Yung iba na deny, pangatlong beses na na-try mag-apply ng visa but they were denied. Yung iba naman na-apply, nag-approve, pero 1 month yung kanilang nakuha, 3 months, 1 year. Ako po ay isa sa mga, salamat po Lord na binigyan ng pagkakataon na 10 taon ang ibinigay ng Estados Unidos sa embahada. No, sa embassy. At talagang nakapunta. Ilang beses din po. All expenses paid yun. Now, fast forward. So, life happens. And life is happening. Madaming mga problema, pagsubok and all. Ako po ay nagkaroon ng anxiety and depression. Totoo po yan. And bukod po sa mga pagsubok na pinagdaanan ng family, isa sa mga pagsubok ko po ay pananalapi. Diyos ko, as in nag-zero account po. Zero, as in bokya yung laman ng bank account ko. As in zero. Sobrang lungkot ko noon kasi sabi ko, lahat ng inipon ko naubos dahil primarily sa hospitalization ng nanay ko, tatay ko, lola ko, mga gamot nilang tatlo, and then funeral. Lahat po yon sobra. And ako bilang ate, bilang panganay, syempre, expected naman na nila na ako yung kailangan maging primary source ng pagbabayad ng bills. So, bukod pa yung iba naming mga expenses. And sabi ko, isa ito sa mga reason ng Panginoon kung bakit ako nabubuhay. Hindi lang para sa sarili ko, para din ibahagi yung tatag ng loob ko, yung tibay ng dibdib ko sa pamilya ko. So, before the social media pa, syempre hindi naman natin kailangang i-post yung mga pagtulong natin sa ibang tao, sa kapwa, 'di ba? Si Lord na yung bahala. Kumbaga, maraming salamat po. So, sa ngayon, sabi ko, hindi muna ako magbo-boyfriend ulit. Matagal na po akong single. I've been single, not in a relationship, not dating, not even having intimacy, as in practicing abstinence since 2018 po. Nakapag-focus ako sa sarili ko, nahanap ko yung tama kong timpla para maintindihan pa yung purpose ko sa buhay. Kasi nga sabi ko, Lord, para saan pa po ba tong buhay na to? Nagawa ko na halos lahat. So, presently, yung kapatid ko, yung bunso namin na isa kong pinag-aaral, 18 years old na siya. Nakagraduate na siya ng senior high school. Sabi niya, ate, hindi mo na ako magka-college, magwo-work muna ako. Kayo na muna, sige, tuparin niyo muna yung mga pangarap niyo. O diba? Ang bait ng kapatid ko. Pero madaming beses ko yung pinapagalitan. And then, sabi ko, salamat naman, no? 18 years old na siya and he's the youngest. So, nakapag-isip siya ng ganun, he's applying for work right now, nakakuha na siya ng NBI clearance niya, just waiting for the day kung kailan yung pick up. So what's next? Sabi ko, what's next? Ito na, yung existential crisis ko. Tinatanong ko na talaga, bakit pa ako nandito? Kasi buong buhay ko, umikot siya sa pagtulong sa pamilya kasi sobrang hirap nga ng buhay. And then nakapagtapos na ako ng pag-aaral hanggang college, nakarating na rin ako sa iba't ibang bansa. Nakatulong na rin ako sa ibang tao kahit papaano, sa mga kapatid ko. Nagagawa ko na yung gusto ko, nagtuturo ako kasi my main passion is teaching and sharing my knowledge through knowledge transfer. Nagagawa ko na siya. Pero sabi ko, ano pa? What's next? And then,
Wala ako sa social media for almost a year. As in, nag-deactivate po ako ng Facebook page ko, dine-activate ko yung IG ko. Ang naiwan lang talaga yung YouTube because I'm using YouTube to watch educational videos. May mga podcast or channel din ako na sinusubaybayan dito. Yan. And then, hinahanap ako ng mga kaibigan ko. Akala nila namatay na ako. Kasi nga, NR talaga ako. As in, no response. No response. Yung iba dun, akala nila in-unfriend ko sila. Pero hindi. I just needed time for myself. Nasanay kasi sila sa akin. I'm always there for them. Every time, I have observed, I have noticed that every time I say yes to them, I was saying no to myself. Napabayaan ko, na-neglect ko yung sarili ko. So, iniisip ko, Lord, baka isa na rin to sa mga tinuturo mo sa akin na, hey Marian, back up a little bit. You're done helping your family. You're done being the breadwinner. You're done being there for your friends. You're done helping other people in the best way that you can. It's now your time to focus on yourself. Tulungan mo naman yung sarili mo. Sabi ng isa kong kaibigan, sis, Marcy, go out and date some guys. Ang tagal mo nang hindi nakikipag-date. Wala kang jowa, wala kang boyfriend, wala kang shota, wala kang asawa, wala kang anak. And I'm 39 years old. Without even them asking, gusto ko bang magkaanak at this point? Gusto ko bang magkaasawa at this point? At 39 years old? Walang nagtanong kung gusto ko ba, kung baga sila na lang yung nag-dictate. And I realized na hindi pala dapat sasabay ka doon sa norm or ginagawa ng iba. Kaya nga sabi ko, dahil nag-decide na ako na mag-continue sa pag-create ng YouTube channel, itong way kong na ito makes me happy and makes me content. I was able to express myself. I was able to feel freedom. Freedom, as in kapayapaan, kalayaan yung nararamdaman ko kasi naibabahagi ko yung mga gusto ko, kaalaman ko, karanasan ko sa paraang ninanais ko. Again, kung sino yung makaka-relate, sana makatulong. Kung hindi naman, sana somehow makatulong at pwede niyong balikan dito. No. Next is, I was able to track my growth. So, sa totoo lang, hindi madaling magsalita sa camera na ikaw lang mag-isa. Mag-isa lang po ako dito. I'm technically living alone. I'm technically the creator, the writer, and the producer of my YouTube channel as of creating this, August 2025. So, sabi ko, maganda rin siyang platform and way para i-track yung pag-unlad ko bilang babae, bilang tao, at bilang individual. Next is, YouTube makes me overcome my anxiety and depression. Yes, totoo po yun. Habang ako po ay nagsusulat, gumagawa po ako ng mga articles and I turn on the camera, I press record. Sumasaya yung puso ko. Tumataba yung puso ko. Nararamdaman ko na, Lord, ito pa pala, may gusto ka pa palang ipagawa sa akin. Hindi pa pala tapos yung buhay ko. As a matter of fact, I am just starting a new objective. I'm just starting a new pace of my life, which is to be an educator on the social platform. Next is, maibahagi ang kaalaman ko at makatulong sa nangangailangan at mga makaka-relate. Hindi masyadong maingay ang mga tao dito kaysa sa ibang platform, kaya mas nahanap ko ang niche ko. Ang talento na ibinigay ng Diyos ay hindi dapat tinatago, dapat yan ay ibinabahagi. So, in short, ang purpose ng tao ay depende talaga sa bawat individual. Hindi tayo kokopya sa purpose ng ibang tao or rason bakit ka nilikha ng Diyos. Lahat ng bagay ng tao, hayop, insekto, or kung ano man na nilikha ng Diyos or ng creator, kung ano man ang tawag. I always believe na may creator talaga. May rason kung bakit ikaw nandyan. May rason din kung bakit ako nilagay doon sa pamilyang pinanggalingan ko. May rason kung bakit nag-hiatus ako for 4 to 5 years, huminto ako para makabalik ako ng merong mas matatag na pundasyon. May rason ng lahat. So, I hope na ikaw, kung nakakaranas ka man ng kalungkutan, anxiety, depression, kung ano man ang
tawag mo dyan, huwag mong kalimutan na meron pa tayong rason kung bakit tayo nabubuhay. Ang ginagawa ko ngayon, as much as I can, nilalapit ko yung sarili ko sa Diyos. As much as I can. Tumatawag talaga ako na sana tulungan pa ako ni Lord na bigyan ng lakas ng loob, maibahagi pa kung ano yung dapat kong ibahagi and mabuhay ng tama nang naaayon sa kagustuhan niya. So, that's it for now. That's it for now, mga kapatid. I hope nakatulong sa'yo to. And I'll see you guys on the next video. Bye! Mwah!